Ako si Eros, isang photographer na mahilig kumuha ng candid shots sa lansangan. Ang bawat larawang kuha ko ay may kwento, may buhay. Pero nitong mga nakaraang buwan, isang hindi maipaliwanag na misteryo ang bumalot sa aking mga larawan. Isang babae. Sa bawat kuhang ginawa ko, kahit sang sulok ng lungsod, laging may isang estrangherang babae na lumalabas sa background. Minsan, nasa dulo siya ng isang kalsada. Minsan, nasa gilid ng isang coffee shop. Minsan, isang aninong lumalampas sa frame. Hindi ko ito napansin nung una. Pero nang i-review ko ang daan-daang larawan ko, doon ko nakita ang pattern. Laging siya. Sino siya? At bakit siya palaging nandun? Sabi nila, ang litrato ay isang piraso ng alaala, isang bahagi ng nakaraan na kailanman ay hindi na mababago. Pero paano kung ikaw mismo ang alaala? Nakita ko siya, ang lalaking may hawak ng kamera. Palagi siyang naglalakad, naghahanap ng perpektong kuha. Pero hindi niya alam, siya rin ang matagal ko nang hinahanap. Hindi niya ako nakikita sa una, pero alam kong darating ang araw na mapapansin niya rin ako. Kailangan niya akong maalala. Hindi ako mapakali. Isang araw, sinubukan kong hanapin siya. Pinakita ko ang mga litrato sa ilang kakilala ko sa lungsod, sa mga nagtitinda sa bangketa, sa mga madalas kong makasalubong. Ngunit lahat sila, walang ideya kung sino siya. Hindi mo ba siya kilala? Tanong ko sa matandang may-ari ng isang lumang bookstore kung saan nakunan ko ang isa sa mga litrato. Tinitigan niya ang larawan tapos tumingin sa akin. Iho, wala namang babae diyan nung araw na yan. Nanlamig ako. Paano nangyari yun? Nakakalungkot palang makita ang isang taong mahal mo, pero hindi ka maalala. Sa bawat larawang kinuhaan niya, nandun ako. Hindi dahil gusto kong makita, kundi dahil gusto kong ipaalala sa kanya na minsan magmahal siya ng isang tulad ko. Pero mukhang matagal na niyang kinalimutan. Matagal na niyang tinakasan na isang bagay na hindi ko kayang itiwan. Hanggang sa isang gabi, naglalakad ako sa isang tahimik na iskinita. Nagsindi ako ng sigarilyo at nilabas ang aking kamera. Nang ilipat ko ang lens sa kabilang kalsada, nakita ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nasa litrato. Naroroon siya mismo, nakaupo sa lumang bench, nakatitig sa akin. Totoo siya, narito siya. Unti-unti akong lumapit. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kiramdam ko, matagal ko na siyang kilala. Pero bakit wala akong maalala? Nagtagpo rin tayo, Eros. Nakaupo ako sa isang bench. Naghihintay, alam kong darating ka. At sa wakas, heto ka na. Nang magtama ang ating mga mata, nagbago ang lahat. Alam kong may kung anong pumukaw sa'yo. Isang bagay na hindi mo maintindihan. Pero alam mong nariyan. Isang alaala na hindi mo matukoy. Kung totoo o gawa-gawa lang. Tumingin ka sa akin na parang may hinihintay kang sagot. At ako, gusto ko sanang sabihin sa'yo ang totoo. Pero handa ka na ba talagang malaman kung sino ako? Nakapikit ako habang nakaupo sa lumang bench. Ang lamig. Ang malamig na hangin ay dumadapi sa balat ko. Pero hindi ko ito alintana. Dito ako palaging naghihintay. Sa parehong oras,
sa parehong lugar. Tumingala ako sa langit. Walang buwan, walang bituin. Para bang tinatakpan ng dilim ang lahat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi ko alam kung gaano pa ako maghihintay. Kung may kahihinatnan ba ang lahat ng ito. At doon ko siya nakita. Siya, ang lalaking matagal ko nang gustong makita ulit. Si Eros. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa akin. May bahagyang pagkalito sa kanyang mukha. Pero hindi ko iyon napansin. Pinanood ko lang siya habang palapit ng palapit. Parang may humila sa akin papunta sa parke. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Pakiramdam ko ay may hinahanap ako o may hinihintay. Nakita ko ang isang babae na nakaupo sa lumang bench. Mahaba ang buhok niya at kahit sa dilim, kita kong pamilyar siya. Mabilis na kumabog ang dibdib ko. Lumapit ako, pero habang papalapit ng papalapit, parang gumibigat ang hangin. Di ko maintindihan, pero parang may kung anong bumabalot sa lugar na ito. Eros, Napahinto ako. Paanong alam niya ang pangalan ko? ngumiti ako sa kanya. Alam kong hindi niya ako naalala. Eros, muli kong bulong. Mas mahina ngayon. Ang tagal na kitang hinintay. Kitang-kita ko ang pagkalito sa mga mata niya. Alam kong may bumabagabag sa kanya. Naghintay ako. Kahit saglit man lang. Baka maalala niya ako. Pero hindi. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pinakamalalim na sakit na kailanman ay hindi ko pa naranasan. Parang nanikip ang dibdib ko habang tinitingnan siya. Bakit ganito? Bakit? Parang may kulang. Parang may hindi ako matandaan. Sino ka? Tanong ko, pilit na hinuhugot mula sa isipan ko ang isang alaala na tila naglaho. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, pero ngumiti lang siya sa akin. Isang pamilyar na ngiti. Isang ngiti na parang matagal ko nang nakikita sa panaginip. Hindi ko kayang marinig iyon. Alam kong darating ang sandaling ito. Napalunok ako bago ngumiti ulit. Hindi mo ako maalala, di ba? Mahinang tanong ko. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin. Para bang may pilit na hinahanap sa isipan niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig ang kamay niya, pero mas malamig ang akin. Sa sandaling iyon, bigla akong binalot ng isang matinding sakit ng ulo. Parang may bumalik sa isipan ko. Isang kalsada, isang sigawan, isang aksidente. Duguan, may dugo, may umiiyak. At ako, may hinahawakang kamay. Dahan-dahan kong tinignan ang kamay na hawak ko ngayon. Nanginginig, palamig, parang hindi totoo. Napatingin ako kay Sheena at sa unang pagkakataon, may isang bagay akong naalala. Sheena? Napangiti ako sa kanya. Oo, Eros. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Ang dahang-dahang pagbalik ng alaala. Ang sandaling natanggap niya ang katotohanan. Matagal na akong nawala.
Hindi, hindi to posible. Napasandal ako sa bench. Habol ang hininga ko. Hindi, hindi pwede. Pilit kong iniiwasan ang tingin niya, pero nandoon lang siya. Malinaw, totoo, o baka hindi na siya dapat nandito. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa kanya. Eros, patawad. Alam kong mahirap, pero hindi ko na kayang manatili. Nakita ko ang sakit sa mata niya. Pero bakit? Bakit mo ako iniwan? Bulong niya. Pinunasan ko ang luhang hindi namalayan na bumabagsak sa pisngi niya. At hindi mo ako kayang bitiwan. Hindi ko alam kung paano o bakit. Pero naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Naramdaman ko ang paghina ng kanyang presensya. Sa wakas, naalala ko ang lahat. Ang aksidente, ang gabi ng ulan, ang kotse, ang sigawan, pagkawala niya. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung paano ko siya nakalimutan. Pero ngayon, parang muli siyang binura sa akin. Sheena, huwag. Mahina kong bulong, pero unti-unti na siyang naglalaho. Umiti ako kahit masakit. Eros, ito na ang huling beses. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa wakas, alam kong naalala na niya ang lahat. Ngunit kasabay ng pag-alaala niya ay unti-unting paglaglag ko sa kawalan. Mahal na mahal kita, Eros. Pero panahon na para magpaalam. Napapikit ako. Dinama ang huling paghaplos niya sa pisngi ko. At sa pagbukas ko ng aking mga mata, wala na siya. Wala na si Sheena. Pero sa loob ko, alam kong hindi ko na siya makakalimutang muli.